Katatapos lamang ng isang malaking baha sa aming lugar, simple lang ang pamumuhay. Isang araw, may lumapit sa aming magkaibigan. Isa daw siyang negosyante na nangangailangan ng trabador. Nakuha niya kaagad ang aming interes. Marami siyang ipinangako. Kami ng aking kaibigan ay may agam-agam. Subalit malakas ang akit ng trabaho. At sa patuloy niyang pagkumbinsi sa amin, ang pag-ahon sa aming kahirapan ang aming iniisip agad. Dala na rin siguro ng awa sa aking kargador na tatay, naisipan ko na rin mapaalam sa kanya. Hindi gaano matagal ang pagkumbinsi sa aking ama. Madali siyang pumayag kahit alam niyang bata pa ako sa trabahong papasokin ko. Maging ang aking kaibigan ay sumama na rin sa negosyante. Akala namin ay isa itong pag-asa sa pagtulong sa aking pamilya. Kaya nga lang, madami ang naluloko sa pag-aakala. Nagsimula kami sa aming pagtrabaho. Trabahong napakarami at napakatagal. Hindi pa man natapos ang araw, ay para na naming kinakaladkad ang aming mga katawan sa pagod at hirap. Subalit, walang tigil ang aming pagtatrabaho. Sa init ng araw, patuloy ang aming paggawa sa mata ng negosyanteng nangako sa amin at tutulong sa amin. Dahil na marahil pagod, di namin maiwasang magkamali. At ang pagkakamali ay may kapalit na parusa. At ang mga parusang ito ang magbibigay sa amin ng takot at bigati. Hindi nagtagal, higit na marami na ang mga parusa at trabaho. Masasakit na palo sa kaunting pagkakamali. Ang bawat hagupit ay lumalatay sa aming katawan. Kagaya ni Bernard, dumanas ang purok namin ng isang kalamidad. Hindi ako nag-aral dahil bilang babae, tumulong na lang ako sa gawaing bahay. May isang lalaking lumapit kay inay. May dala siyang perang kapalit ng isang pangakong serbidora sa restaurant. Kailangan daw niya ay isang babaeng kabataan ang edad na kagaya ko. Hindi nagdalawang isip ang aking ina. Sweet! Kaagad niya akong tinawag. Matagal ang paglapit ko kay inay dahil puno ng katanungan ang aking isip at damdamin. Kahit pa mabigat sa aking kalooban, ay pinilit akong sumama sa lalaki dahil isa daw itong malaking kwarto. Sumama na lang ako sa utos ng aking ina. Tumingin ako sa aking bahay. Maaari din naman akong makatulong kahit papaano. Maaaring mabigyan ko ng kinabukasan ang aking ina at maging ako. Isang matagal na bangungot ang aking kinasagutan. Ako pala ay pumasok bilang isang babaeng mababa ang lipad. Isang parausan lamang ng mga lalaki. Takot at pagkasuklam sa mga lalaki ang aking naramdaman. Sa mga gabing ako'y ginagamit ng mga lalaki, unti-unti naman akong nawawala ng pag-asa. Hanggang tinanggap ko na lamang ang aking kapalaran. Marami kaming kabataan, ganito ang gawain. Sa kakarampot na kwarta ay ang patuloy na pagyurak sa aming dangal, na di namin alam kung may natitira pa. Subalit, di ko rin maintindihan kung bakit
may tao pa rin totoong mayroong pusong tumulong sa katulad ko. Siya si Michael, isang baguhang customer sa bar na sumubok gumaya sa ibang mga lalaki. Sa una, akala ko ay kagaya rin siya ng iba, palakwento at parang hindi interesado sa ibang bagay kundi ang tungkol sa akin. Nabuo sa aking isip na ang kanyang pakay ay ako at hindi ang aking katawan. Marahil na rin sa patuloy niyang pagtangkilik sa bar. Ako man ay nagkaroon ng pag-asa na siya ay tutulong din sa akin. Nagisingin niya ako sa isang napakatagal na bangungo. Mula sa isang kalamidad, napilitan kaming tumira sa isang tent village. Dito ay may dumadayong mga recruiter na nangangako ng makapagbibigay ng trabaho sa amin. Sila mismo ang naghahanap sa amin. Unan lang lalapitan ay ang aming mga magulang na hindi rin lamang gaano nakapag-aral. Kaya sa salitang sweldo pa lamang ay madali silang mapaniwala at madali rin nilang maibigay ang hinahanap ng dumayang recruiter. Sa kaunting paliwanag at mga salitang hindi rin namin lubos na maintindihan, ay napapaniwala kami ng recruiter na maiibsan ang aming paghihirap at kamangmangan. Isang masarap na isipan sa amin na kami ay matutulungan. Ako'y umalis upang magkaroon ng pagkakakitaan. Sa mga hakbang papuntang lugar na sinabi ng recruiter, naging palaisipan sa akin kung bakit sa isang tagong lugar ako magpupunta. Tumambad sa akin ang office ng recruiter. Isang tagong lugar na tila doon na rin ako magtatrabaho. Pinilit ko na lamang tanggapin ang nakita ko sa pag-asang may kwarta akong matatanggap. Ako pala ay maghahatid ng maliliit na supot ng droga sa tagong lugar din. Palihim ito subalit ako ay tatanggap ng mga bayan. Ang tawag daw sa akin ay isang drug courier. Sa gitna ng kalye, sa gilid ng bahay, at maging sa palikurang pampubliko ako ay naghahatid ng droga. Sa mga araw ng paghahatid ko, sumusuong ako sa mga panganib mula sa government agents na karanam ng aking gawain. Kailangan umasa ako sa aking mga paa upang tumakas lamang sa mga skill na higit kong alam ang pasikot-sikot kaysa sila. Minsan, hindi lang gobyerno ang aking masasalubong kundi mga taong arkila na magpapatuka sa akin. Kung kinakailangan magbago ako ng katawan upang makatakas, ito ay gagawin ko. Magkapitbahay lamang kami ni Sweet at ni Bernard. Nalaman kong may mga trabaho na sila at nagpapadala na ng kwarta kahit kaunti lamang. Kaya nung may lumapit sa akin at mag-alok ng trabaho bilang domestic helper,
Ito ay kaagad-agad kong sinundaban. Willing kay ko, ma'am. Ma'am, willing siya kay ko magtrabaho, ma'am. Walang mga trabaho ang aking magulang. Umaasa lamang kami sa tulong ng mga kapitbahay at mga kapamilya. Ako mismo, hindi ko matuloy-tuloy ang aking pag-aaral. Pilit kong pinaliwanag kay inay ang aking ninanais. Gusto ko ring magtrabaho upang makatulong sa kanila at makaipon para makapag-aral. Subalit si inay ay ayaw. Nagitan gusto ko nila ikaw. Para mo mag-experience ka o panarbaho. Ngunit nangibabaw ang aking gusto. Sa mga sumunod na araw ay natuloy ang aking pag-alis. Sa isang bahay, ako'y naging katulong. Ang aking gawain ay maglinis at panatilihin maayos ang bahay nila. Unti-unti ko ring naramdaman ang lupit ng mga anak ng aking amo. Ang kanilang kalupitan ay nagiging mas marahas sa katagalan. Sa kaunting pagkakamali, sa bunot, sampal, at masasakit na pananalita ang kapalit nito. At tila ito'y kanilang kinakatuwaan pa. Kung sila ay umaalis ng matagal, ginagawa nila akong preso sa bahay nila. Di, anak ka. Bantay mo gawas ka dira, ha? Hindi nila ako iniiwanan ng kwarta. O nang makakain man lamang. Matinding gutom ang aking nararamdaman kung sila ay umaalis. Ang aking pangarap na makatulong at makapagtrabaho ay naguho. Tumakas na lamang ako sa kalupitan nila. Masaya ako dati. Ganito na palitan. Nagtakot at ikali. Naalala ko pa, Ang mga mata ko, Tumalikod sa akin. magmula noon, nung wala na ang aking kabataan, wala na ang mga inig. Na kumaling na sa akin. Sa halip, isang buhay na puno ng paghihirap. pagdurusa at pagkagutom. Dahil mahirap kami. Dahil babae. Ito'y dahil mangmang kami. Dahil walang trabaho ang aking pamilya. Ang aking katawan, ay ginamit ng maraming dami. Ang aking mga binti na naghahatid ng mga droga. Ang aking mga kamay na nagsisilbi sa iba't ibang amos. Ng mga mabubuting loob. Sa isang raid, Sa aking pagtakas, Kaligtas na ba? Makaligtas na isa sa mga isang pag-asa. aming ginagawa. Dahil marami. dahil marami. Dahil marami, Dahil marami pa ang tumaranas nito.